Bakit di kayo nga nito kay Matino? Nabibigatan ako. Doon sa ano ko sa kasama ko. Punta na ako doon. Punta na ako doon. Sige po. God bless po, sir. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you and we worship you, God. The years you made it through, that the time of Christ was here. Though the people could not see what Messiah would do, though your words contained them, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O Lord. We pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at iluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. At salamat po, Ama, sa ika-22 anibersaryo ng gawain mo sa dakong ito ng tapat pa. Nagtitiwala po kami sa iyong katapatan, sa iyong kabanalan, sa iyong makapangyarihang pangalan, na alam ko po, Panginoon, ang lahat ng nandiritong may sakit ay iyong pagagalingin sa pangalan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. At dalayan ko, Ama, na mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Maghari ka sa aming puso. Kumilos ka ng may kalakasan. Lahat po na nandirito'y paghimalaan mo, Panginoon. Silang mga nag-aalinlangan, nawa po sila ay manalig at manampalataya sa iyo. Silang mga nangungusyoso, silang napadaan lang, mga Lord God.
paghimalaan mo sila at kumilo sa buhay nila ng may kalakasan. Sa aming pong kalagitnaan, ikay aming wini-welcome, ikay aming ina-acknowledge na may gagawin ka sa aming mga buhay. Gamitin niyo po ang iyong lingkod mightily, boldly, and powerfully, kasama po ang iyong mga awit. At sa iyong pangalan, amin pong binabalik ang lahat ng karangalan at papuri sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon. Lakas at pag-asa naririto sa tina, nakahandang tulungan ka. Sa hirapan at ginhawa, purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ibigay po natin yung pinaka-the best, pinaka-mainam, pinaka-malakas, sabay sigaw! Welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. And the Holy Spirit is always in our hearts. Our healing message for tonight is taken from Luke chapter 8, verses 40 to the following verses. Ang may pandinig ay makinig. Yung may pandinig, pumalakpak. Yung walang pandinig, sumigaw. Yun yung mga walang pandinig, sumigaw. Ito ang mabuting balita. Noong panahong iyon, pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sing nagngangalang Jairo,
isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay, sapagkat ang ika-isa-isa niyang anak na babae na maglalabing 2 taong gulang ay naghihingalo. At habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo, at hindi mapagaling ninuman. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, "Sino ang humawak sa damit ko?" Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, "Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao." Ngunit sinabi ni Jesus, "May humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin." Nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat ng nanduroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya'y agad na gumaling. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka ng mapayapa." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory. Taas po ang mga kamay at purihin ng Diyos. To God. Sumabay po tayo sa awit kung alam niyo po ang awit. He has raised me.
Panginoon. Yung malakas, sabay sigaw. Sabihin sa katabi, magaling ka na. Dahil sa iyong pananampalataya. Sino naniniwalang magaling na siya? Pwede na tayong umuwi. Dahil magaling na. Dahil sa ating pananampalataya. Amen. Okay, taas ang kamay at sabay-sabay, dahan-dahang maupo. Dahan-dahang maupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi ko po, magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot, answered prayer. And that is faith. Sabihin niyo faith. Yun ang pananampalataya. Amen. Napakaganda ng inyong theme o tema na sinabi rito sa inyong programa. Sabi rito, anong sabi rito? Magaling ka na. Okay? Sana po o nawa po ang inyong mithiin hindi lang yung kagalingang pisikal. Kasi kung magaling ka nga, hindi naman ligtas, ay delikado. Sana po maghatid ang kagalingan yan tungo sa ating kaligtasan at kamtin ang buhay na walang hanggan. Mahina. You know, brothers and sisters, yung pag-amen nyo, yung pagtugon nyo, that is a part of worship. Bahagi ng pagsamba mula umpisa hanggang ngayon. Yung inyong pagpalakpak, yung inyong pagsigaw, yung inyong kaninang pagsayaw kanina, yung pagsabay sa awit, lahat ng yun is part of our worship. Ang tawag po doon ay expression of our worship. Because worship is in the heart. Ang pagsambay nasa puso. Mahina. At sinasabi ng isang kilalang worshiper na sinasabing worship is the atmosphere of God's presence. Ibig sabihin, kapag tayo sumasamba, ang presence ni God o ang kanyang presensya ay bumababa. Nangangahulugang in worship, there is power. Mahina para walang power. Kung sa pagsamba may power, in other words, in worship, there is healing. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit yung walang sawang sumasamba, umuuwing wala ng sakit, pinagaling ng Diyos. Yun yung mga walang sawang nagpupuri. Yun yung mga walang sawang hindi nahihiyang pumalakpak ng malakas, hindi nahihiyang sumigaw. Yan ang worship, mga kapatid. Amen. At makikita po natin as part of your team, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Bakit gumaling? Dalawa pong tauhan sa Biblia ang nakita natin. Si Jairo at ang babaeng 12 taong dinurugo. Ang anak ni Jairo ay 12 taong gulang. Samantalang ang babae, 12 taong dinurugo. Si Jairo, na may mataas sa tungkulin, nakiusap, nagmakaawa, nagpatira pa, para puntahan ang kanyang anak na naghihingalo, sa ibang version, patay na. Yung pong gesture, yung lahat ng ginawa ni Jairo is a sign of deep faith, malalim
na pananampalataya. At doon sa kalagitnaan ng kanila pong paglalakad, sabi ron, habang naglalakad si Jesus pumunta sa bahay ni Jairo, kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taong dinudugo. 12 years. Mga kapatid, may tao ba? Tahimik na tahimik eh. Para tayong nasa kuweba. Kaya kanina in-introductionan ko ng worship para may response, may tugon, may sumasagot, may pumapalakpak, may sumisigaw. So, nakasalubong nila ang babaeng dinurugo. Bakit nakasalubong nila? Wala na siyang maaasahan. Ubus na, sabi rito sa ating binasa, na bankrupt, naubos ang kanyang kabuhayan sa kapapagamot. Siguro po marami sa inyo, naubos ang pera at yung iba, hindi makalabas sa ospital sa laki ng bill. Iniipit na mga ospital dahil walang pambayad. Ang babae ito naubos. Pero marahil po sa kanyang pagkaubos ng kanyang kabuhayan, marahil napakinggan niya ang balibalita na mayroong Kristo na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. At hindi lang nagpapagaling, bumubuhay pa ng patay. Kaya't nakipagsiksikan itong babaeng ito, nakipagsiksikan, sign of a deep faith. Malalim ba ang inyong pananampalataya? Nakipagsiksikan. At ang sabi ng babaeng ito, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Sabi niya sa sarili, gagaling ako. Gagaling! Sabi ng babae, that is a sign of deep faith. Malalim na pananampalataya. At nung pong hipuin niya, agad-agad ay huminto ang pagdurugo. Isip-isipin nyo mga kapatid, dito ang tingin. Dito po kayo tumingin. Isip-isipin nyo, 12 taon na dinudugo. Pero hindi namatay. Hindi naubusan ng dugo. Kung malikot ang ating isipan, sasabihin natin, ano kaya ang ginamit niyang panlagay doon para hindi tumigil o para tumigil yung dugo? Hindi pa uso nun ang Budes. Wala pa nun. No, ako po ay nagbibinata na. Ang mga kapatid ko halos puro babae, dalaga. At wala pa po noong ganun. Alam niyo po, ang ginagamit nila noon, nung panahong yun, katsa ng arena. Andun pa yung letra. Yun din yung ginagawang underwear. Nung panahong yun, hindi pa uso noon ang mga kung ano-anong uso ngayon. Kaya sabi ko, paano kaya napigil yung pagdurugong yun at nakapunta doon sa maraming taong yun na nagkakatipon sila doon sa Taguig City University? Ang hina. Paano? Kung wala namang takip yun, di mga ngalat yung dugo. Sa panahon ngayon, kapag ikaw ay dinugo ng mga 3 days, maaaring pagdating na hapon, patay ka na. Pero
tingnan nyo, bakit nangyari yun? Upang ipakita ni Jesus na sa Kanya ay walang imposible at magagawa niya ang lahat ng bagay. Amen! Kaya po siya nakipagsiksikan at nang mahipo niya, dahil ang sinabi niya, sign of a deep faith, mahipo ko lang. Ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. At agad niyang gumaling. Agad niyang gumaling. Marahil dito po sa inyo, mayroon pumunta rito at sinasabing, pagpunta ko doon sa 22nd anniversary ng tapat pa, Jack answered prayer ako. Sino naniniwala ang mangyayari yun? That's deep faith. Malalim na pananampalataya. Agad-agad gumaling ang babae. At kung hinahanap ng Panginoon, tila kala niya isa'y pagagalitan. Dahil sabi ng Panginoon, pinipilit niya, sino ang humipo sa aking damit? Bakit alam ni Jesus? Sabi doon sa Bible, may power, may kapangyarihang lumabas sa Kanya. Every time na pinuproclaim ang salita ng Diyos, may power na dumadaloy sa bawat isa sa atin. Amen! At nung pagkatapos pong yun, inamin ng babae na siya ang humipo. At doon naman kay Jairo, nung dumating ang Panginoon sa bahay ni Jairo, magulo na ang bahay sapagkat patay na ang bata. Pinagtawanan pa si Jesus. Nung sabihin ni Kristo, hindi patay ang bata. Pinagtawanan. Alam niyo mga taong nagtatawang tulad ngayon, pinagtatawanan tayo, mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Yung mga nagtatawa, sabi ni Saint Paul sa 1 Corinthians, yun yung mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos para sa kanila'y kahangalan ang ating mga ginagawa. Pero sa mga tao niyang nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, nasa kanila ang karunungan ng Diyos at ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nung dumating po si Jesus sa bahay ni Jairo, pinalis na yung iba. Siya na lang ang pumasok. Alam niyo ang nangyari? Naghipuin ng Panginoon. When Jesus touched, kaya madalas kong sinasabi, touch. Sabi niyo, touch. Sabi niyo, touch. Naghipuin ni Jesus ang bata. Biglang nabuhay. Biglang nabuhay. Hipuin mo yung katabi mo. Nabuhayan. Purihin ang Panginoon. Lahat ng buhay, magpuri sa Diyos. Amen. At ang lahat ng ginawang ito ni Jairo at ng babaeng dinurugo, it is an evidence of a deep faith that brought healing and deliverance sa kanilang dalawa. Amen? So, there is healing in a deep faith, mga kapatid. May kagalingan sa mga taong may malalim na pananampalataya sa Diyos. Mahina. And you know, sabi po ng Hebreo chapter 12 verse 2, sa mga taong may malalim na pananampalataya, ito yung mga taong laging nakatuon kay Jesus, ang kanilang pananampalataya. Sabi po doon, let us fix our eyes on Jesus. Yung eye na yon, yung mata na yon, hindi po yung physical eye natin, kundi ang mata ng ating espiritual na buhay, ang mata ng pananampalataya sa Diyos. Delikado po yung hindi pumapalakpak na yun, ano?
Marami po kasi nai-stroke ngayon dahil sa ganon, ano? Kaya sinasabi ko sa inyo kanina pa, no? That's an expression of worship. At pag yan ay para sa Panginoon, laging magiging malakas ang ating katawan. So sabi ni Jesus, listen to me, dito ang tingin. Oy! Mga naglalakad, dito ang tingin. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Itundawan niya natin ang ating paningin kay Jesus, spiritual eye, na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Si Kristo, na siyang author of our faith. Sabi ng Bible, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Tila yata yung power ni God ay sumasa inyo na kasi lumalakas na ang inyong papuri sa Panginoon. Palakas ng palakas na. Pabuhay ng pabuhay na. Dito ang tingin. Always remember. Sabi nyo, remember. Alalahanin natin lagi. Itanim sa isip at sa puso that faith, pananampalataya, is the key, susi, to God's promises. You cannot receive God's promise kung wala tayong pananampalataya sa Diyos. Hindi mo tatanggapin. Marami pong dumadalo sa gawain. Marami. Pero, pag-uwi ng iba, ando pa rin yung sakit. Ando pa rin yung karamdaman. If you want to be healed, kung gusto mong gumaling, siguraduhin mong in-accept mo na ikaw ay ligtas na. Mahina. Kasi ang healing, ang kagalingan sa Biblia ay nakaugnay sa kaligtasan nating lahat. Kaya kung iniisip nyo lang, kagalingan pampisikal, mabibigo tayo. Pero kung iniisip mo, una tigit sa lahat, ay yung iyong salvation, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. At kapag inaccept mo na ikay ligtas because Jesus is our Savior, bawat punta mo sa gawain ng Panginoon, lalaya, gagaling, lalakas ang ating mga tuhod. Grabe. Grabe! Amen! Marami nagtatanong sa akin, Brother Rex, bakit ang lakas-lakas mo? Andiyan yung mga anak ko, si Kuya Ryan, andiyan si Kuya Nante, yung una kong anak sa una kong wife. Nakita ko nandyan. Salamat sa Diyos, naging profesor na siya. Sabi ng mga kaibigan ko at mga kasamahan natin, bakit ang lakas-lakas mo, Brother Rex? Ilang taong ka na ba? Sabi ko, sa December 1, 70 years old na ako. Pero bakit anya, Brother Rex? Parang 37 years old ka pa lang. Ako sa aking personal na pananampalataya, in my personal faith in Christ, faith in Christ is a saving faith. Ang pagsampalataya kay Kristo ay kaligtasan natin. Yun ang nagliligtas sa atin, si Kristo. Kaya dapat yung pananampalataya mo sa Kanya na binasa ko kanina, nakatuon lang sa Kanya. Faith in Christ is a saving faith.
pananampalatayang nakapagliligtas. At kapag tayo nanampalataya at tinanggap siya, masasabi mong, I am healed. Because He is the healer, the source of everything, and the source of life. Amen! Kaya sabi po ng iba, lakas-lakas mong Brother Rex. It because, sabi ng Bible, di ba? Ano ba yung kalakasan natin, di ba si Jesus? Sino ang naniniwala ang kalakasan niya si Jesus? Grabe. Grabe po. Amen. Okay. So faith is the key to God's promises. It is a substance. Sabi niyo substance. Ang substance, ibig sabihin po sangkap. Substance means sangkap. Faith is the substance of things hoped for. Hebrews chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya ay sangkap sa mga inaasahan mo na hindi mo pa nakikita. Pero dahil sa sangkap na yun, inaangkin mo ng magaganap at mangyayari sa iyo. Faith is the substance of things hoped for. Mga kapatid, the evidence of things not seen. Ang ebidensya ng mga bagay na di natin nakikita ay pananampalataya. Malapit na pala ako matapos. Nag-i-start pala ano. So, bilisan natin. Sabihin nyo, deep faith. Malalim na pananampalataya. Deep faith is true faith. Ang author, si Kristo. Hebreo chapter 12 verse 2. True faith is a gift of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 12 verse 9. And faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi ko kanina sa inyo, makinig ang may pandinig. Dahil ang lahat ng makikinig, uuwing pinagaling ng Panginoon. Amen! So our password for tonight is the word faith. Sabi niyo faith. So, the word faith, deep faith, stand for letter F. Hindi mo tatanggapin ang kagalingan unless you forgive. Hindi ka gagaling, kapatid, hanggat hindi ka marunong magpatawad. Ako'y naniniwala, maayos ang relasyon ni Jairo. At yung babae, tiniti ako bago pumunta siya doon, maayos yung kanyang relasyon, kaya tinanggap niya ang kagalingan. Always remember that forgiveness ay susi para gumaling ang isang tao. Matthew chapter 6, Matthew chapter 26 verse 28. It's about the Eucharist. Ano po yung Eucharistia? Yung katawan at dugo ni Kristo. Sabi ni Jesus, itong cup na ito, ang sarong ito, ang dugo na ibubuhos sa inyo upang tayong lahat ay patawarin ng Diyos. Forgiveness. Sabi po ng Luke chapter 3 o Matthew chapter 6 verse 13, ang taong marunong magpatawad ay patatawarin ng Diyos. Mahina. Ngunit ang taong hindi marunong magpatawad, hindi rin patatawarin ng Diyos. Paano ka gagaling? Paano ka gagaling? Hindi ka marunong magpatawad, di ka rin patatawarin ng Diyos, hindi ka rin pagagalingin. Kaya mahalaga ang pagpapatawad, forgiveness. Letter A,
sa faith is your attitude. Anong klaseng attitude ang pinakita ni Jairo at anong attitude ang ipinakita ng babaeng 12 taong dinudugo? Pagpapakumbaba. Mataas ang tungkulin ni Jairo, pero lumuhod, nakiusap. Tayo minsan di marunong makiusap. Tayo minsan di marunong magpakumbaba. Ang pagluhod ay sign not only worship but being humble before God. Yun tayo'y matutong magpakumbaba. Yung matuto tayong aminin tulad ng babae, inamin, ako po Panginoon, ako po ang humipo sa iyong damit. Tandaan natin, liar go to hell. Ang mga taong sinungaling ay mapapasapoy ng impyerno according to Revelation 21 verse 8. Ang lahat ng sinungaling ay mapapasapoy ng impyerno malibang sila'y magpakumbaba, magsisi at tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. Mahalaga ang attitude, sabi ng Philippians chapter 2 verse 5. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Yun daw ating mga pag-uugali ay maging tulad ng ugali ni Jesus. Si Jesus kahit nasa krus, pagpapatawad ang sinabi niya. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit di alam? Patay. Walang relasyon sa buhay. Walang relasyon kay Jesus. Ang taong walang relasyon kay Kristo, patay. Spiritually dead. At ang taong spiritually dead, walang pakialam yan. Lalo na sa kanyang kapwa. At sa ganitong gawain, walang pakialam yan. Wala akong kausap. Mahina. So ano sabi ng Bible? Mahalaga yung ating pag-uugali para tayo gumaling. Attitude. Hindi nang nakasulat sa 1 Peter 4 verse 1, kailan taglay natin ang character traits ni Christ, Ephesians 4 verse 23. And the third is interest. Letter I, interest. Hindi po ito yung tubo ng pera nyo. Yung interest na ito, hindi po ito yung tubo ng inyong pina-5-6. Yung interest na ito, yung mithiin. Yung desire. Your interest to receive healing. Your interest to be saved. Your interest na makaisa ka ni Jesus. Yung mga pumalakpak na yun, may bonus kay Lord. Sino sa inyong pumunta rito ang interest niya lumaya at gumaling? Answered prayer kayong lahat. Philippians chapter 2 verse 4, each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Wag lang yung pansarili. Baka yung mga prayer request natin na sulat lagi, puro ikaw, puro ikaw. Paano naman yung biyanan? Paano naman yung asawa mong nagtaksil at pinagtaksilan ka? Paano naman yung iyong anak na hindi marunong sumunod sa iyo? Baka hindi nababago dahil di mo inilalagay sa prayer request. Interest. Yung mithiin natin para tayo gumaling, para tayo lumaya. Baka tayo mga selfish, mga makasarili, proud sa sarili. Di natin inisip ang iba.
Wala akong kausap. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 21, for everyone looks out of his own interest, not those of Jesus Christ. Mahalaga na ating laging pahalagahan ang paglapit mo kay Kristo ang magiging dahilan para tayo'y lumaya, gumaling at pagpalain. Ang hina. Amen! And letter T. Sabihin nyo, T. Hindi po tsaa. Letter T in our password faith is teaching. Yung mga marunong makinig, yung mga nakikinig sa aral ng Panginoon, mahalaga po yung salita ng Diyos because there is power in the Word. Amen! Sabi ni Kristo, listen to me. Listen to Christ's teaching. John 8 verse 31. Ano sabi ng John 8:31? Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, sabi ni Jesus, tunay na kayo yung mga alagad ko. Sino ang tunay na alagad ni Kristo? Yung taimtim na nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kung patuloy niya kayong susunod sa aking aral, tunayan niya kayong mga alagad ko, makikilala nyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo sa sakit, karamdaman, problema, suliranin at maging sa kahirapan. Amen! Sinong gustong lumaya sa kahirapan? Lumaya sa sakit at karamdaman? Lumaya sa utang? Lumaya sa kalaswaan? Naku, malalaswa pala sila. Lalaya daw sa kalaswaan. Lumaya sa kanser. Sino may kanser? Taas ang kamay. At lumaya sa lahat ng kilos ng kaaway. Amen! That is letter T, teaching. And finally, take two. Binigay ko yung listahan ng kanta natin, ano? Okay. Take two. And finally, ano ang kagalakan ang aking nadarama? Sabihin ng tuloy ang higit ng banang salita. Nalaman ko ang susi na kanyang pag-alala. Sa gabay ng lingkod niya, inagtana. Nasa kamay, finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ang buhay kayo ang kaya kung may pagsubok man ay hindi katintana. Ako'y puno-puno ng pag-asa, kalakasan sa katahat sa landas ng kabanana. Tatang kamay, finally, ako ngayon, finally, ako ngayon ay maganda. Finally, ako ngayon ay mayaman na. Finally, yes! Finally,
Ako ngayon ay tagumpay, finally. Yes! Finally. Yes! And finally. Yes! Woo! Sabi niya, woo! Laksan niyo pa! Yan. Kasama yun doon sa awit. Pag finally, finally. Okay. Ano ang susi para gumaling? Faith. Deep faith. Letter F is para gumaling stands for forgiveness. Letter A stands for your attitude. Yung ugali mo. Baka hindi pa nababago. Sabi mo ligtas ka na pero ugali mo ganyan pa rin. Letter A, attitude. Letter I, your interest. Ano ba yung interest mo? Para sarili mo lang? No. Wag daw yung puro sarili natin, kundi pati sa ating kapwa. Amen. Pero nag-share sa akin, sabi niya, Brother X, bigla akong umuwi. Nung nandun sa kalagitnaan, muntik na ako masagasaan, bumalik siyang bigla. Na konsensya. Kasi hindi pa tapos yung gawain, umuwi na. Nahirita lang sa sasakyan sa ganito. Sabi niya, bumalik ako, Brother X. Sabi ko, buti bumalik ka. Kung hindi ka bumalik, matutuluyan ka. Sino gusto matuluyan? Matuluyan gumaling! So, kung gusto nyo matuluyan gumaling, ang final letter is H. It stands for honesty. Katapatan. Maging tapat ka sa Panginoon. Ha? Tapat ba kayo sa Diyos? O nagtatapat-tapatan lang? Ha? Yung nagkukunwaring tapat. Sabi po ng Proverbs 12 verse 17, ha? Ang pagsasabi ng tapat, pag nagsasabi ka ng tapat, ay ano, ang sabi rin ay lumilikha ng katarungan. Subalit, ang mga sinungaling mapapasaapoy ng impyerno. Amen. Alam nyo, nung ako po ay tawagin ni Lord, ang dami kong sakit. Siguro dahil hindi ako tapat nun. Kasi ako mahilig magsinungaling nun. 1986 ako tinawag ni Lord. Nagkaroon po ako ng sakit na enlargement of the heart. Nagkaroon po ako ng rheumatic heart disease. Ang 4 kong ugat may bara. Pero tingnan nyo po, may ulcer pa, may hepatitis, may spot sa baga. Pero nung makilala ko at makinig ng salita ng Diyos, teaching, at naging honest tayo sa pagdalo. Alam nyo, lahat ng yon, nagpatawad ako sa pumatay sa tatay ko. Forgiveness. Yung aking pangit na ugali, unti-unting nabago. At yung aking interest sa buhay, hindi naging makasarili, kundi inisip ko ang aking kapwa. Alam nyo, mula noon, hanggang ngayon, ako'y pinagaling ng Diyos. Sino sa inyo ang gustong pagalingin ng Panginoon? Taas yung inyong kamay. Manalig tayo, sumampalataya sa Panginoon. Sabi ng isang awitin, si Brother Nelson ang umaawit lagi nun, manalig ka lang at lumapit ka sa Lord. Declare it from your heart. Close your eyes. Yes. Thank you, God. Amen.
Yes, O Lord. Thank you, Jesus. Itaas ang mataas ang mga kamay. Anumang pagsubok ang dumating, wala sa huli. Ikaw lamang sapat na sa akin. Mga pangako mo sa akin, manalig ka lang, lumapit ka lang sa iyong mga kamay. Ay huwag kang bibitaw, maghihingala tuloy, hindi mahal, at sa iyong buhay ang pag-asa'y humihintay. Manalig ka lang, lumapit ka lang sa iyong mga kamay. Ay huwag kang bibitaw, maghihingala tuloy, hindi mahal, at sa iyong buhay ang pag-asa'y hihintay. Pupurihin ka, Jesus. Nasa mga kamay at purihin mo si Jesus. Mula sa iyong puso, purihin mo siya mula sa iyong puso. Yes, O God! Amen! Amen! At umang pagsulong ang dumating, iba sa akin, palahawagan ang mga alam mo sa amin. Manalig ka lang, lumapit ka lang sa iyong mga kamay. Ay huwag kang bibitaw, mag-iiwanag ulit, hindi mapapawi, at sa iyong buhay ang pag-asa. Manalig ka lang, lumapit ka lang. Yes! Sa iyong mga kamay. Ay huwag kang bibitaw, mag-iwala ulit, hindi mahawi, at sa iyong buhay pag-asa'y hihintay. At sa iyong buhay, at sa iyong buhay, raise up your hands, taas ang kamay, and let's pause for a while. Just close your eyes. Let's feel Him right now. Damhin mo ang presensya ng Diyos. Damhin mo ang kanyang kapangyarihan. There is power in His name. There is power in His word. And there is power. There is power in the Holy Spirit. Feel Him. Damhin mo siya. The presence of God is moving right now. And He's doing something good in your life. May ginagawa na ang Panginoon sa iyo. May nangyayari. Nararamdaman mo na hinahaplos ka mula ulog at talampakan. Nararamdaman mo ang mahimalang kamay niya. Hinahaplos ka niya mula ulo hanggang talampakan. Pinagagaling lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Pinagpapala ang iyong puso
Pinagpapala ang iyong buhay. Pinagpapala ang iyong buong pagkatao. Pinalalaya ka niya. At pinasisigla ka niya. As we declare, hallelujah. Ideklara natin. Taas ang kamay. Deklara mo. Deklara mo. Ideklara mo. Ideklara mo, kapatid. Yes. Oh yes, oh God. Declare it from your heart. Declare, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Raise up your voice unto God and declare hallelujah. Yes, in the name of Jesus. Declare it, declare. Now, lay your hands upon your head. As the Lord said in Mark chapter 16. Matthew chapter 16, from verse 15 to the following verses. Sila mga sumampalataya na bautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumampalataya ay may kaparusahan. Ang mga sumasampalataya magtataglay na ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Demonyong sakit, anumang gawa ng diablo. Magsasalita sila ng ibang wika, dumampot na ng at di sila maano. At ang uminom ng lasod, di sila mamamatay. At ang sino mamapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Ama naming Diyos, sa pangalan ni Kristo, akin pong inuutusan ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. In the name of Jesus, the name that is above every name, I rebuke whatever kind of sickness. Get out! Get out! Go! Go! Get out! In Jesus' name. In the name of Jesus. And I claim, Lord, your healing power, deliverance power sa pangalan ni Jesus. Raise up your hands. Taas mo ang iyong kamay and feel the presence of the Lord. Sa lahat ng nakakaranas ng kagalingan, purihin mo ang Panginoon. Purihin mo siya. Purihin mo siya. Sabi ng Bible, magsasalita sila ng ibang wika. Purihin mo siya sa pamagitan ng gift of tongues. Siyara babasan na raiyara na kande, renaiyara na handa na si, hiyara na handa na si, kataramahando, roba si kataramasande. Receive the power, receive healing, receive deliverance. In Jesus Christ's name, be healed, be healed, be healed, be healed. In Jesus' name, we claim. Lahat ng gumaling, magpuri sa Diyos. Lahat ng gumaling, magpuri sa Diyos. Sa
Sabihin mo ngayon, I am healed. Sabihin mo ngayon, I am strong. Sabihin mo ngayon, I am rich. At sabihin mo ngayon, I am more than conqueror. No one can defeat me. Because Jesus Christ. Sino naniniwalang magaling na siya? Okay. Yung mga preacher nandiyan, kung gusto nyo kayo malilehan kayo, sapagkat nakita ko yung oras, wala na pong oras. Ayaw ko namang sumuway sa inyong programa. Kaya, by faith, deep faith, it means you are now healed. Amen. Taas po ang lahat ng prayer request, lahat po ng inyong daladalahan, mga bagay na inyong daladala, itaas po natin at atin po ipagdasal. Ama naming Diyos, kami po nagpapasalamat at tinangkin na po namin kami lahat ay magaling na, malaya na, pinagpala na, Panginoon. Kaya talahin ko, Panginoon, lahat ng mga bagay na ito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, ay inaangkin na po namin ito'y pinagpala mo. Lord, inaagin po namin ang lahat ng prayer request ay answered prayer na. At ang aming mga offerings at handog, inaagin na po namin kaming lahat ay answered prayer. Lord, marami pong salamat as we sing, give thanks habang kinukolekta. Let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Kolektahin natin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. To the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and hallelujah. Say, I am who led the poor. Say, I am because of Christ. The Lord has done for us. And now, let the weak say, I am who led the poor. I am because of what the Lord has done for us. Dito ang tingin, ibibigay ko na yung final blessing at yung bonus nyo, ihahagis ko na. Sino gusto tumanggap ng bonus? Ang sasabihin nyo, Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Kapag si Kristo ang tunay na kayamanan natin sa ating puso, hawak ni Jesus ang puso natin. Okay, anong sasabihin? 3 beses, okay? Handa na kayo? And may the Lord God, thank you nga pala kay Brother Charles, sa lahat ng workers, thank you so much. In the name of the Father, Father pa lang. Mga bata, matutong mag-sign of the cross ng tumpak, ano? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pa lang, Holy Spirit, Amen. Okay, unang bonus, ito na! Pangalawang bonus, ito na! And final bonus, ito na! God bless you! Yes, God, maraming salamat po.